Hindi sinasadyang nalaglag ng binata ang kanyang tinidor at sa sumunod na segundo, natapos na ang hapunan. Hindi ito pinalampas ng kanyang stepfather. Isinara niya ang pinto at nagpatuloy sa pagtuturo sa kanya ng leksyon. Alam ng kanyang biyolohikal na ina ang tungkol sa karahasan, ngunit hindi alam kung ano ang gagawin. Hinahayaan niya itong mangyari, sa paniniwalang ito ay magtuturo sa kanya na maging mas masunurin. Pagkatapos ng kanyang leksyon, ang binata na si Eric, na puno ng sama ng loob, ay napilitang makipagkamay sa kanyang stepfather, ang lalaking nagpahirap sa kanya. Ang mga pambubugbog na ito ay nangyayari sa lahat ng oras. Ang kanyang buhay ay puno ng karahasan, ngunit ang karahasan ay nagbubunga lamang ng higit na karahasan. Upang maibsan ang kanyang galit, sinimulan ni Eric na bugbugin ang kanyang mga kaklase sa paaralan. Tuluyan nang nawala sa sarili si Eric at binugbog ang kaaway. Habang ang iba nakatayo lang, pinapanood ang nangyayari. Walang nang ahas na makialam, masyadong natatakot sa marahas na reputasyon ni Eric. Kilala siya sa pagiging mainitan ng ulo at madalas makipag-away si Eric. Pagkatapos ng laban, ang punong guro ng paaralan ay hindi na nakatiis. Ipinatawag niya si Eric sa kanyang opisina at agad siyang sinipas sa paaralan. Wala nang pagpaparaya sa kanyang masamang ugali, ngunit walang pakialam si Eric. Paglabas niya, nagbanta ang principal. Hindi ka na kailanman papapasukin sa anumang mataas na paaralan ng estado sa bansang ito. Samantala, ibinenta ng ina ni Eric ang ilan sa mga likhang sining ng pamilya para mag-set up ng pondo para sa kanya, umaasang makakatapos siya ng kanyang pag-aaral. Nang maglaon, sinabihan siya ng ina ni Eric na makipagkita sa kanyang kaibigan na si Gunnar, isang abogado. Ibinigay ni Gunnar kay Eric ang kanyang business card at sinabihan siyang tumawag kung kailangan niya ng tulong. Si Eric, nalilito, nakatitig lang sa card, hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Pagkaalis ni Gunnar, inamin ng kanyang ina na nadismaya siya sa kanya dahil sa pagpapatalsik sa kanya. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya ang magandang balita, dahil na-enroll na niya ito sa bagong paaralan. Ang bagong lugar na ito ay tinatawag na Stjarnsburg, isang all-boys boarding school. Nilinaw ng kanyang ina na ito na ang kanyang huling pagkakataon. Inaasahan niyang seryosohin niya ang pagkakataong ito at hindi na muling gagawa ng gulo. Tumango si Eric na nangangakong gagawin ng mabuti sa pagkakataong ito. Isinusumpa niyang gagraduate siya at hindi na mapapatalsik muli. Pagdating ni Eric sa bago niyang school, suot niya ang kanyang uniform at ginupit ang buhok. Ang kanyang bagong roommate ay si Pierre, ang pinakamatalinong estudyante sa paaralan. Nagkakilala ang dalawa at mabilis na napagtanto ni Eric na si Pierre ay pala kaibigan at madaling pakisamahan. Pagsapit ng gabi, nagmamadali sina Eric at Pierre sa bulwagan para sa hapunan. Dito nakilala ni Eric ang isa pang estudyante na nagngangalang Johan na nagsasabi sa kanya na ang bawat paaralan ay may mga tradisyon. Sa paaralang ito, ang pagtrato sa iyo ay ganap na nakasalalay sa iyong katayuan sa lipunan. Pagkatapos magsalita ni Johan, ang estudyanteng nakaupo sa tabi ni Eric ay biglang tinawag ng dalawa pang estudyante na nakaupo sa dulong bahagi ng mesa, sina Otto at Daniel. Ang estudyanteng kakatawag pa lang ay galing sa isang ordinaryong pamilya, habang sina Otto at Daniel ay mga anak ng mayayamang maharlika. Dahil mula sa mga marangal na pamilya, madalas na binubuli ni Otto at Daniel ang ibang mga estudyante na walang pribilehiyo, tulad ng isang nakaupo sa tabi ni Eric. Si Otto at Daniel ay kumikilos ng walang parusa dahil ang kanilang mga pamilya ay may malaking impluensya sa paaralan, ibig sabihin ay hindi sila natatakot na mapatalsik. Bahagi rin sila ng Student Council na nagbibigay sa kanila ng autoridad na parusahan ng ibang mga estudyante. Pagkatapos ng hapunan, inanyayahan ni Pierre si Eric na sumama sa kanya para manigarilyo. Noong una, tumanggi si Eric na ipinaalala sa kanyang sarili ang pangako na ginawa niya sa kanyang ina na hindi nalalabag sa anumang mga patakaran. Pagkatapos ay nagbabala si Johan na kung mahuli sila, mabigat ang parusa. Ngunit tiniyak ni Pierre kay Eric na hindi sila mahuhuli at pagkatapos ng ilang paghihikayat, sumuko si Eric. Kinaumagahan sa almusal, tinawag ni Otto at Daniel si Eric. Gusto nilang bigyan siya ng nakakaingganyong pagsisimula dahil tradisyon ito para sa lahat ng mga bagong estudyante. Pero tumanggi si Eric dahil dito, napilitang tiisin ni Johan ang mga kahihinatnan. Sinaktan ni Otto si Johan sa ulo na nag-iwan sa kanya ng labis na pinsala na sa kalaunan ay dinala siya ng mga medikal na kawani para sa paggamot. Nang gabing iyon, sina Otto at Daniel ay naghahanda para sa isa pang round ng pagpapahirap. Sa pagkakataong ito ay direktang nakatutok kay Eric. Ipinatawag nila siya sa kanilang punong tanggapan at inutusan siyang linisin ang isang tumpok ng maruruming sapatos sa sahig. Si Eric, gayunpaman, ay muling tumanggi sa kanila at agad na lumabas. Galit na galit, lumingon si Daniel kay Otto at nagtanong kung paano nila haharapin si Eric. Si
Si Otto, na nagre-relax lang, ay nagsabi kay Daniel na iwan muna si Eric sa ngayon. Nang maglaon, sinabi ni Eric kay Pierre ang lahat ng nangyari. Biglang naging tense ang ekspresyon ng kanyang kasama. Binalaan ni Pierre si Eric na huwag nang suwayin sina Otto at Daniel. Ayon kay Pierre, ang mga estudyanteng lumalabag sa kanilang utos ay laging nahaharap sa parusa. Ipinagkibit balikat ito ni Eric na minsang nang-aapi na sinasabing hindi siya natatakot sa kanila. Iginiit niya na hinding-hindi niya susundin ang lahat ng utos nila. Nang maglaon ng gabing iyon, nag-isip ng paraan sina Eric at Pierre kung paano haharapin ang pambubuli ni Otto at Daniel nang hindi gumagamit ng karahasan. Pero parang halos imposible. Karamihan sa mga mag-aaral ay mas pinipiling sundin ang mga ito kaysa mauwi sa pagpapahirap nila. Kinabukasan, aksidenteng nabangga ni Daniel si Eric habang naglalakad sa corridor ng school. Sinabihan siya ni Daniel na humingi ng tawad, ngunit tumanggi si Eric dahil pakiramdam niya ay wala siyang ginawang mali dahil si Daniel ang bumangga sa kanya. Ikinagalit ito ni Daniel na pagkatapos ay hinamon si Eric sa isang laban sa itinalagang lugar ng gabing iyon. Nang maglaon, inanyayahan ni Pierre at Johan si Eric sa lugar na binanggit ni Daniel. Binalaan ni Pierre si Eric na hindi kailanman lumaban ng patas sina Otto at Daniel. Palagi silang tumatawag sa kanilang mga kaibigan upang pagtulungan ang kanilang mga kalaban. Noong gabing iyon, una ng plano ni Eric na tanggapin ang hamon ni Daniel at makipag-away sa kanya, ngunit nagbago ang isip niya nang maalala niya ang payo ng kanyang ina na kumilos ng maayos para makapagtapos sa pag-aaral. Pagbalik sa silid, inalok ni Pierre si Eric ng sigarilyo para mabawasan ang kanyang tensyon. Samantala, naghihintay sina Otto at Daniel sa lugar ng battleground ng ilang oras. Nang hindi na nagpakita si Eric, mayabang na naisip ni Otto na si Eric ay masyadong duwag para lumaban, tinutuya siya bilang isang daga, kasama ang kanilang mga alipin na nag-cheer sa kanila. Kinabukasan, pinupuna ni Otto ang mga mag-aaral sa publiko na patuloy na sumusuway sa mga utos ng organisasyon ng mag-aaral at si Eric ang nasa tuktok ng listahang iyon. Sa isang kunwaring paglilitis, si Otto, bilang presidente ng Student Council, ay sinintensyahan si Eric ng isang buwang detention at inutusan siyang maghukay ng isang metrong lalim na kanal sa paligid ng paaralan. Nagtatrabaho si Eric sa trench hanggang sa gabi, kaya nag-iisa siyang kumakain ng hapunan sa bulwagan dahil hindi natapos ang kanyang gawain sa oras. Habang kumakain si Eric, lumapit sa kanya ang isang cafeteria worker na nagngangalang Maria. Si Maria ay tila naiintriga kay Eric na sinasabi sa kanya na naaalala niya sa kanya ang kanyang kapatid. Ipinaliwanag niya na, tulad ni Eric, ang kanyang kapatid na lalaki ay may parehong saloobin tulad sa kanya, tumatangging magpaalipin sa mga nakatataas sa kanya. Gaya ng dati, nagpapahinga si Eric sa labas pagkatapos niyang kumain. Sa pagkakataong ito, ginulat siya ni Maria sa muling pagpapakita. Binalaan niya si Eric na ang paninigarilyo ay hindi mabuti para sa kanyang kalusugan. Sinabi kung paano niya napansin ang amoy nito. Pagkatapos, hindi inaasahang hinalikan at niyakap siya ni Maria. Parehong alam ni Eric at Maria na mahigpit na ipinagbabawal ng paaralan ang anumang romantikong relasyon sa pagitan ng mga mag-aaral at kawani. Matindi ang kahihinatnan. Si Eric ay mapapatalsik at si Maria ay agad na tatanggalin. Ngunit noong gabing iyon, ni isa sa kanila ay walang pakialam sa mga patakaran. Sa Christmas break, umuwi si Eric sa kanyang magulang. Malugod siyang tinanggap ng kanyang ina, ngunit hindi ganoon ang nararamdaman ng kanyang ama. Pinagalitan niya si Eric tungkol sa maraming parusa na natanggap niya, kabilang ang pagsuspinde sa paaralan. Matapat naman na sinagot ito ni Eric, tumanggi siyang sundin ang utos ng isa pang estudyante na anak ng isang makapangyarihang maharlikang pamilya sa paaralan. Ang kanyang stepfather ay nanunuya sa kanyang paliwanag na sinasabi na ang isang marangal na tao ay dapat tratuhin ng may paggalang at pagsunod. Dahil sa kanyang mahinang report card at sa mga parusang dinanas niya sa paaralan, muli siyang hinagupit ng stepfather ni Eric. Ang kanyang ina, na alam ang paghihirap ng kanyang anak, ay pumikit. Nang matapos ang Christmas break, sa wakas ay bumalik si Eric sa paaralan. Ang una niyang ginawa ay upang makita si Maria dahil na-miss niya ito. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, muling nagtagpo ang dalawa, magkayakap, ipinahayag ang kanilang pananabik sa isa't isa. Samantala, nang malaman na bumalik na si Eric sa paaralan, muling nagplano sina Otto at Daniel ng kalokohan. Sa pagkakataong ito, balak nilang buhusan ng maruming tubig si Eric habang natutulog ito. Ang kanilang plano, syempre, ay hindi mabibigo. Nagising agad sina Eric at Pierre at naglinis ng kalat. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi natatahimik si Eric dahil gusto niyang makaganti sa kanila. Kinuha ni Eric ang natitirang dumi, pumasok sa silid ni Otto, pinatay ang kanilang mga lampara, at itinapon sa kanyang mukha habang siya ay natutulog. Kinaumagahan, sa dining hall, si Eric ay nagsalita ng malakas para marinig ng lahat.
Inamoy niya ang paligid at nagtanong kung ano itong naamoy niyang mabaho. Nagpaikot-ikot siya sa kwarto, kunwaring sinusundan ng amoy bago tuluyang huminto sa tapat ni Otto na kumakain ng almusal. Pagkatapos, malakas na nagsalita si Eric na sa kanya nang galing ang mabahong amoy. Nang marinig ito, nagsimulang mag-apoy ang tainga ni Otto. Galit na si Eric ay naglakas loob na ipahiya siya sa harap ng lahat at sinuntok ni Otto si Eric sa mukha na patuloy na binubugbog siya. Ngunit sa kabila ng mga suntok, hindi lumalaban si Eric. Nangako siya sa kanyang ina na iiwasan niya ang gulo. Ang principal at lahat ng mga guro ay nakaupo lang sa katabing mesa at patuloy na kumakain na parang walang nangyari. Si Maria, nang makita ito, ay agad na pumasok at sinabihan si Otto na huminto. Dahil sa pagkabigo na hindi nila mapasunod si Eric, nagpa siya sina Otto at Daniel na oras na para baguhin ang kanilang target. Ngayon, ang target nila ay si Pierre, ang kasama ni Eric, at ang nag-iisang kaibigan niya sa paaralan. Sa tanghalian, tinawag ni Otto si Pierre, ngunit tumanggi si Pierre sa paniniwalang wala siyang ginawang masama kay Otto. Si Otto, gayunpaman, ay ang uri ng tao na hindi madaling sumuko. Pagkatapos ng kanilang huling klase, hinamon niya si Pierre sa isang laban na binantaan siya ng parusa kapag hindi siya sumipot. Sinadya ni na Otto at Daniel na hamunin si Pierre para pukawin si Eric. Natural, hindi uupo si Eric at panoorin lang ang matalik niyang kaibigan na binubugbog ni Otto at ng kanyang barkada. Plano nilang pagtulungan si Eric pagkatapos, tinitiyak na wala nang susuway muli kina Otto at Daniel. Nang gabing iyon, napilitan si Pierre na tanggapin ang hamon ni Otto. Mag-isa siyang nagpakita sa battleground kung saan naghihintay na sina Otto, Daniel at ang kanilang mga tagasunod. Sinusubukan ni Pierre ang kanyang makakaya upang labanan sila, ngunit ang kanilang mga pisikal na kakayahan ay nasa ganap na magkakaibang antas. Nang walang kahirap-hirap, pinatumba ni Otto si Pierre sa lupa dahil hindi nagpakita si Eric. Ang kanyang matalik na kaibigan ay nakahandusay sa lupa, napahiya matapos siyang pahirapan ni Otto at ng kanyang barkada. Sa oras na dumating si Eric, huli na ang lahat at wala na siyang magagawa. Binuhat ni Eric si Pierre pabalik sa kanilang silid at ginamot ang kanyang mga sugat, hinihimok siyang magpahinga. Matapos matiyak na maayos na si Pierre, umalis si Eric sa silid. Nang gabing iyon, nakipagkita si Eric kay Maria at nagkaroon sila ng romantikong sandali. Kinaumagahan, nag-aalala sa kalagayan ni Pierre, nagmamadaling bumalik si Eric sa silid. Pero laking gulat niya, walang laman ng kwarto at wala na si Pierre. Kinuha na niya lahat ng gamit niya, walang duda na hindi na siya babalik sa school. Isang sulat lang ang iniwan niya, humihingi ng paumanhin sa kanyang biglaang pag-alis. Sa liham, ipinaliwanag ni Pierre na si Eric ay isang tunay na kaibigan at hinihimok siyang huwag sumuko. Hinihikayat niya si Eric na patuloy na labanan si Otto at ang paniniil ng kanyang mga tagasunod upang wakasan ang kawalang katarungan na sumasalot sa paaralan. Pagkatapos basahin ang liham, tumayo si Eric at nagpa siya na wakasan ang pagpapahirap ni Otto at Daniel sa mga walang laban na tao. Determinado siyang ipaghiganti si Pierre at ang iba pang mga estudyanteng nagdusa sa ilalim ng kalupitan ni Otto. Walang pag-aalinlangan, pumunta si Eric sa dining hall at hinarap si Daniel, hinahamon siya at si Otto sa arena makalipas ang isang oras. Mag-isa, hinarap ni Eric sina Daniel at Von Schenken na parehong mas malaki at mas malakas kaysa sa kanya. Ngunit ang dalawang batang fag na ito ay puro salita lang, umaasa sa kapangyarihan at impluensya ng kanilang mga magulang. Si Eric, na isang tunay na manlalaban, ay madaling pinabagsak ang mga ito sa lupa. Pagkatapos, pinagbantaan ni Eric si Otto, na tulala sa kung gaano kadaling natalo ni Eric ang kanyang pinakamalakas na tauhan. Sinabi ni Eric kay Otto na siya na ang susunod. Ngunit bago harapin si Otto, tumungo si Eric sa kusina ng paaralan upang hanapin si Maria. Isang babaeng staff ang nagpaalam sa kanya na si Maria ay tinanggal at nakalabas na ng paaralan. Inabot niya kay Eric ang isang sulat mula kay Maria. Katulad ni Pierre, naramdaman ni Eric ang kalungkutan sa biglaang pag-alis ni Maria. Napansin ng isa sa mga alipin ni Otto si Eric na nakatanggap ng sulat mula sa isang empleyado ng paaralan at agad itong iniulat kay Otto. Pagkatapos ay sinalakay ni Otto ang silid ni Eric at inutusan ng kanyang mga tauhan na maghanap sa mga gamit ni Eric. Sa kalaunan, nakita nila ang sulat ni Maria. Nabasa ito ni Otto at doon niya natuklasan ang lihim na relasyon ni na Eric at Maria. Habang hawak ang sulat, mayroon na ngayong ebidensya si Otto para mapatalsik si Eric. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at iniabot sa principal ang pruweba ng maling pag-uugali ni Eric. Ipinatawag ng punong guro si Eric at nang walang pag-aalinlangan, pinatalsik siya dahil sa paggawa ng gayong malubhang pagkakasala kay Maria at tinanggap naman ni Eric ang parusa. Gayunpaman, hiniling niya sa punong guro na ibalik ang sulat ni Maria sa kanya dahil ito ang tanging alaala niya tungkol sa kanya.
Ngunit, tumanggi ang principal at inilagay ang sulat sa kanyang drawer. Determinado na ipaghiganti ang lahat ng pagdurusa na idinulot ni Otto sa panahon ng kanyang pananatili sa Stearnsburg, itinoon ni Eric ang kanyang mga tingin sa kanyang kaaway. Total, na-expel na siya, wala na siyang dapat na ipag-alala pa. Sinundan niya si Otto at nakita siyang naglalakad mag-isa sa kakahuyan. Pagharap sa kanya, inihanda ni Eric ang isang patpat at pinagbantaan si Otto na hinihiling na lumuhod siya. Sa gulat ni Eric, sumunod kaagad si Otto na paluhod sa sobrang gulat. Si Otto, desperado at takot na takot, ay nagalok kay Eric ng suhol, $10,000 upang hayaan siyang mabuhay, ngunit tumanggi si Eric. Habang naghahanda siyang hampasin si Otto, tuluyang napahagulgol ang lalaki, humihikbi ng husto at nagmamakaawa para sa kanyang buhay, at nagsimula din siyang magsuka dahil sa takot. Hinawakan ni Eric ang mukha ni Otto at sinabi sa kanya na hindi niya ito papatayin. Hindi siya katulad ni Otto na natutuwa sa pang-aapi sa mahihina. Dahil dito, bumalik si Eric sa school para kunin ang mga gamit niya. Naalala niya tuloy si Gunnar, ang abogado na nagsabi sa kanya na makipag-ugnayan kung kailangan niya ng tulong. Nang walang pag-aalinlangan, tinawagan ni Eric si Gunnar. Hindi nagtagal ay dumating ang abogado sa Stearnsburg. Matapos ipaliwanag ang kanyang sitwasyon kay Gunnar, pumunta si Eric upang harapin ang principal na nag-e-enjoy sa inuman kasama ang faculty sa kanyang opisina. Nakiusap si Eric na huwag siyang paalisin sa paaralan at ibalik ang sulat ni Maria. Noong una, tumanggi ang principal. Ngunit pagkatapos ay pumasok si Gunnar sa silid na nagbabanta na ilalantad ang kultura ng paaralan sa pagdidiskriminasyon sa mga estudyante at pambubuli na sadyang hindi pinapansin ng principal at ng iba pang kawani. Dahil walang ibang pagpipilian, ibinigay ng principal ang lahat ng hinihingi ni Eric at binuwag ang student council na pinamumunuan ni Otto. Sa maikling kwento, lubos na nagpapasalamat si Eric kay Gunnar dahil nangangahulugan ito na maaari na siyang manatili sa paaralan at pabagsakin si Otto at ang kanyang mga tagasunod sa paghahari sa paaralan. Nasisiyahan si Eric sa mapayapang mga araw sa paaralan hanggang sa graduation. Tuwang-tuwa ang kanyang ina at ipinagmamalaki siya dahil sa mga magagandang ginawa ni Eric noong panahon niya sa Stearnsburg. Gayunpaman, nananatiling hindi nasisiyahan ang kanyang stepfather dahil sa hindi magandang pagsusuri ni Eric sa paaralan. Nang maghanda ang kanyang stepfather na hagupitin siya muli, lumaban si Eric na ipinahayag na ito na ang huling beses na gagamitin ang karahasan sa kanilang tahanan. Tapos na ang kalupitan mo, hindi na kita papayagang gumawa pa ng anumang karahasan sa tahanan na ito, at pagkatapos ay pinalayas niya ang kanyang stepfather sa bahay. Pagkaraan ng ilang panahon, sa wakas ay muling nagkita si Eric at Pierre na naghahanda na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa Geneva at nangangako ang dalawang magkaibigan na magkikita silang muli balang araw. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.